Kabanata 2231. Si Edison, na nagmamaneho, ay sumulyap sa rearview mirror. Tiningnan ko ang pagkakakilanlan at background ni Zephyr Gosling. Ang kanyang ina ay ang dating sikat na aktres na si Patricia Emerson. Si Patricia ay nagsilang ng isang anak na babae bago isinilang si Zephyr, at ang anak na babae ay asawa na ngayon ng pangalawang tagapagmana ng Butchers, si Naomi Topaz. Ang kanyang pinsan ay asawa ng pinuno ng mga Clifford sa Octavia, at ang nakatatandang master ng mga Clifford ay ang lolo ni Mr. Nolan Goldman sa ina. Pinunasan ni Knowles ang tungkin ng kanyang ilong. Ang lalaking iyon ay may kaunting koneksyon, ha? Inangat agad ni Daisy ang ulo niya. Bakit mo siya iniimbestigahan? Napapikit si Knowles at ibinuka ang kanyang mga labi. Nagseselos kasi ako. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at ipinatong ang mga binti sa hita nito. Ano bang pinagseselosan mo? Ang taong gusto at mahal ko ay ikaw. Nagkunwari si Edison na wala siyang narinig. Binuhat siya ni Knowles, inilagay sa hita, kinurot ang baba, at tumawa. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Kumunat ang noo ni Daisy. Hindi mo ba sinasadya ang sinabi ko? Hinaplos ni Knowles ang kanyang buhok at nagpipigil ng tawa. Hindi ko talaga narinig. Sinadya niyang sumigaw sa tenga niya, sabi ko ang taong gusto at mahal ko ay ikaw. Sumirit siya at bahagyang inilayo ang mukha habang nag-uumapo ang amusement sa kanyang ekspresyon. Hindi mo kailangang maging maingay. Naririnig kita. Natatakot ako na nabingi ka. Ako ay lubos na naakit sa iyo, Daisy. Niyakap siya ni Knowles sa kanyang mga braso at idinikit ang mga labi nito sa kanyang noo. Pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi nito gamit ang palad niya at inangat ang mukha nito. So, mahal na mahal mo ako. Tumigil ka na. Ibinaon niya ang mukha sa dibdib nito, at nag-init ang mga pisngi niya ng may napagtanto. Tiyak na pinagtatawanan ako ng dalawang ito. Hinalikan ni Knowles ang tuktok ng kanyang ulo. Daisy, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa mga nangyari sa pagitan mo at sa kanya. Nagtaas ng ulo si Daisy. Walang nangyari sa ating dalawa. Tinitigan siya nito. Ang tinutukoy ko ay ang mga nangyari sa inyong dalawa noong wala ako sa tabi mo. Nagulat si Daisy. Bakit mo naisip ang isang bagay na matagal nang nangyari? Nagseselos ako. Napangiti si Knowles at marahang pinunasan ang gilid ng lobby nito gamit ang laman ng daliri nito. Ayoko lang palalampasan. Gusto niyang bumawi sa ilang taon na nawala ang alaala niya. To be precise, gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Tumawa si Daisy. Kung gayon sasabihin ko sa iyo ng may pag-aatubili. Kinabukasan, umuulan ng madaling araw, at bumaba ang temperatura at naging napakalamig. Ang mga sasakyan ng crew ay nagmamadali sa Coralia ng madaling araw, kung saan sila magsisimulang mag-film. Naka-turtleneck at niniting na jacket si Daisy. Nakaupo siya sa kotse na may hawak na thermos cup, binabasa ang script. Bigla siyang nakatanggap ng text message sa kanyang cellphone. Ito ay isang mensahe mula kay Zephyr. Sorry about last night, medyo nalasing ako at natakot ka, pasensya na. Nang makita ang text message na ito, hindi alam ni Daisy kung paano magre-reply ng matagal. Mukhang bumungo ng isang pakiramdam ng paghihiwalay sa pagitan ng aming relasyon. Kahit gaano pa kami kalapit noon, isang linya ang nalampasan, at ngayon, imposibleng bumalik ang mga bagay sa dati. Lalo na kagabi, talagang hindi pamilyar ang Zephyr na nakilala ko. Or should I say alien? Nakaramdam siya ng alien kaya natakot ako. Ipinatong ni James ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, sumandal sa likod ng upuan, at sinulyapan siya. Nagpadala ba sa iyo ng text message ang bastos na iyon? Ibinalik ni Daisy ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nagsorry lang siya sa akin. Sinabi niya sa iyo na siya ay lasing, hindi ba? Ngumisi si James. Sinamantala niya na lasing siya para umamin sa may asawa, kaya kahit anong mangyari, masasabi niyang ginawa niya iyon dahil lasing siya. What is scheming bastard? Bumaba ang tingin ni Daisy. Hindi naman siya ganito dati. Umupo si James. Ibibigay ko sa iyo ng diretso. Sa sandaling lumitaw ang isang pahiwatig ng pagmamahal sa pagkakaibigan ng isang lalaki at isang babae, hindi na ito magiging isang inosenteng relasyon. Nilinggan siya ni Daisy. Alam mo ang iyong mga paraan sa paligid ng mga relasyon, ha? Kabanata 2232. Oo naman. Pinag-cruise ni James ang kanyang mga paa at tumugon ng hum. Kung tutusin, hindi maraming lalaki ang maaaring maging katulad ko. Kahit na ang babae ay isang taong gusto ko, I'll stop having any idea about her basta may lalaki siya.
Iyon lang ang aking personal bottom line at prinsipyo. Tumawa siya, katulad ng ginawa mo kay Freya. Mahinang humiga si James. I admit, I'm still very unreconciled about that. Gayunpaman, natalo lang ako dahil sa ayos ng aming mga pagpapakita. Kung nakilala ko siya ng mas maaga, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Coleman. Nang dumating ang sasakyan ng crew sa Coralia Hotel, bumabas sina Daisy at James sa kotse, sinamahan ng security sa lobby ng hotel, at nag-check-in sa hotel. Nasa tabi mismo ni James ang kwarto ni Daisy. Pumasok siya sa kwarto bitbit ang kanyang bagahe. Hindi nagtagal, narinig niyang tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto, at ang isa sa mga receptionist ay nakatayo sa labas ng kanyang silid. Miss Vanderbilt, ang kwarto mo dapat ang penthouse suite. Nagulat siya, ngunit hindi ako nag-book ng aking sarili ng isang suite. Ngumiti ang receptionist. Si Mr. Knowles ang taong nagpareserba para sa iyo. Natigilan si Daisy. Knowles, sumakay ng elevator si Daisy sa pinakataas na palapag at dumiretso sa suite. The moment she stepped into the room, nakita niya si Knowles na kausap si Shannon sa couch. Lumingon si Shannon, nakita si Daisy, at nakangiting bumangon. Kung gayon hindi ko naiistorbahin ang inyong dalawa. Tumayo na rin si Knowles. Okay, ingat ka. Pagkaalis ni Shannon, nagtatakang lumapit si Daisy sa kanya. Kailan ka pa dumating dito? Pinagsama ni Knowles ang laylayan ng jacket niya. Nauna akong dumating ng 1 oras kaysa sa inyo. Bakit ikaw? Kinuha siya ni Knowles sa kanyang mga bisig. Hindi ako mapakali sa pag-alam na ang aking asawa ay kumukuha ng pelikula dito, kaya pumunta ako dito upang samahan siya. Napakurap-kurap si Daisy habang may iniisip. Nakilala mo lang ba si Director Fallon dahil kay Zephyr? Napahagalpak siya ng tawa, pero parang nagseselos ang tono niya. Nag-aalala ka ba na baka may gawin akong masama sa kanya? Umiling siya. Hindi iyon. Si Direk Fallon ay lubos na nag-iisip kay Zephyr, at tiyak na hindi niya tatapusin ang kanyang pakikipagsosyo sa kanya dahil lamang sa sinabi mo. Sa katunayan, hindi niya nais na ang relasyon nila ni Zephyr ay mauwi sa personal na hinaing ni Knowles laban sa kanya. At hindi man talaga sila naging magkaibigan ni Zephyr pagkatapos ng insidente, ayaw niyang mawala ang pagkakataong makipagtulungan kay Shannon dahil sa isyu nito sa kanya. Sa tuwing ito ay dumating kay Zephyr, hindi siya maaaring maging masyadong walang puso sa kanyang mga aksyon. Kung tutusin, palagi niyang tinuturing na kaibigan si Zephyr. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Knowles at itinaas ang kanyang pisngi. Hindi ko gagawin yon kasi unnecessary. Maaaring siya ang assistant director ng project na ito, pero shareholder ako. Sinampal siya nito ng mahina. Gumastos ka na naman ba? Kinurot ni Knowles ang kanyang baba at kinagat ang kanyang lobby. Ginastos ko ito dahil sa iyo. Namuhunan si Knowles ng 25 milyon sa paggawa ng The Fog at naging pinakamalaking mamumuhunan sa proyekto, na ikinagulat ng mga tripulante. Nagpakita pa si Knowles sa seremonya ng pagbubukas, kasama si Daisy, na ikinaingat ng maraming tao. Pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas, naglakad si Shannon patungo sa Knowles kasama si Zephyr. Zeph, ito ang bagong investor sa drama natin, Mr. Knowles. Nakipagpalitan ng tingin si Zephyr kay Knowles na hindi nagbabago ang ekspresyon at ngumiti. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Mr. Knowles. Sa tingin ko ito ang unang beses kong makilala ka. Nagkusa siyang iabot ang kanyang kamay. Bumaba ang tingin ni Knowles at magalang na nakipagkamay. Parang nakilala mo ako sa asawa ko. Isang karangalan, Mr. Goslang. Ang kanilang mga aura ay biglang lumundag, isang pag-agos ng mabangis na layunin ng bamawha sa kanilang dalawa sa ilalim ng kalmadong ibabaw, at ang mga alon ay patuloy na humahampas sa kanila ng malalim. Maging si Shannon ay may napansin at naputol ang usapan. Kailangan pa nating abutin ang shooting schedule for today. Zeph, umalis ka na at maghanda ka muna. Kabanata 2233. Binawi ni Zephyr ang kanyang kamay, tumungo, tumingin kay Knowles, at agad na umalis sa eksena. Napatingin si Knowles sa likod niya. Alam niya kung paano itago ang kanyang nararamdaman at pinipigilan ang kanyang mga emosyon na lumabas. Mukhang mahirap siyang kalabanan. Sa Black Gold, mabilis na kumalat sa pandinig ng mga tauhan ang balitang tinanggal ang 2 supervisor at isang manager sa kumpanya. Malinaw na alam nilang lahat kung para saan ang pagkilos na ito. Lalo na ang mga empleyadong nag-usap sa likod ni Freya, nanigas at namutla ang mga mukha nila nang marinig ang balita, sa takot na sila na ang susunod. Sa opisina ng administrasyon,
Iniulat ni Leonardo ang pag-usad ng investigasyon, 2 araw na silang sinusundan ng ating mga tauhan at nalaman nilang hindi maganda ang relasyon ng babae at ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, at siya ay nagkaroon ng isang affair 1 taon na ang nakalipas at diborsyado sa kanya. Ang babaeng niloko ng asawa ay nagkataong nabuntis din bago ikasal. So, she said that she spread rumors only to vent her dissatisfaction. Sa pangkalahatan, minamaliit niya ang mga babaeng nabubuntis bago ikasal. Kumunat ang noo ni Colton. Iyon lang. Ibinaba ni Leonardo ang kanyang ulo. Ang babae ay walang koneksyon sa maraming tao dahil ang kanyang lipunan ay maliit. Ayon sa mga reaksyon ng kanyang mga kapitbahay at ng komunidad, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkalat siya ng tsismis tungkol sa isang batang babae. Nagpatuloy si Colton na may mahigpit na ekspresyon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magkalat ng tsismis tungkol sa aking babae. Kahit na ano pa ang dahilan, hindi ko hahayaang mangyari iyon sa kanya. Padalhan siya ng letter of demand. Tumango si Leonardo. Naglakad siya palabas ng opisina, at ang papalapit na babaeng maikli ang buhok ay pinigilan siya ng nakangiti. Mr. Pritchard. Itinaas ni Leonardo ang kanyang ulo at magalang na tumugon, Miss Bluman. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Jessie. Nasa opisina ba si Mr. Goldman? Nagkataon lang na may gusto akong itanong sa kanya. Alam ni Leonardo na siya ay isang psychologist na kinuha ni Colton. Dahil gusto ni Colton na malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Didi anumang oras, pinayagan niya si Jessie na hanapin siya sa administrative office nang hindi na kailangang makipag-appointment. Tumango siya at sinabing oo. Lumapit si Jessie sa pintuan ng opisina, kumatok sa pinto, at pagkatapos ay itinulak ang pinto papasok. Mr. Goldman, isinara ni Colton ang dokumento at tumango. Kamusta si Didi kamakailan? Ibinaba ni Jessie ang tingin at medyo nahihiya. Kumunat ang noo ni Colton. Ibigay mo na lang sa akin. She explained slowly, hindi masyadong nakikipagtulungan si Didi pagdating sa treatment. Sinadya pa niyang saktan ang sarili niya kanina. Masama talaga ang pakiramdam ko tungkol doon. Kumunat ang noo ni Colton at parang ang lalim ng iniisip. Nagtaas ng tingin si Jessie at sumulyap sa kanya. Lalong lumalala ang sakit sa isip ni Didi, at labis siyang lumalaban sa paggamot. Kahit na makontrol ng mga gamot ang kanyang kondisyon, gagaling lamang nito ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Lumipat ang mga mata ni Colton. Wala ka na bang ibang magagawa? Napangiti si Jessie. Gusto ko talaga siyang prituhin, pero ang problema ay wala siyang tiwala sa akin. Tila hindi niya sinasadyang nabunyag ang mga marka ng kagat sa likod ng kanyang kamay, at ang mga marka ng ngipin ay lahat ng dumudugo. Nakita ni Colton ang mga marka. Anong nangyari sa kamay mo? Huminto siya ng ilang segundo at tinakpan ito ng kanyang manggas. Wala lang. Normal ang lahat ng ito. Ang ilang mga pasyente ay lumalaban sa paggamot at tumutugon ng nagtatanggol, kaya kung minsan ay hindi maiiwasan ang masaktan. Isang mahinang ugong ang isinagot niya. Bata pa siya at hindi makapagdesisyon ng tama. Buti na lang ganito ka nakakaintindi. Isang matigas na ngiti ang pinakawalan niya. Siya ay isang pasyente, kung tutuusin. Ngunit sa palagay ko ay bubuti ang mga bagay kung ang kanyang tiyahin ay handang lumapit. Natahimik sandali si Colton habang tinatapik ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Nakikita ko, dapat bumalik ka muna. Tumango si Jessie. Tumalikod, at umalis. Lumabas siya ng gusali, sumakay sa kotse, tiningnan ang bakas ng kagat sa likod ng kanyang kamay, at nanlamig ang kanyang tingin. Tumunog ang kanyang telepono, at nakita niya ang caller ID sa screen at naiinip na ibinaba ang tawag. Kabanata 2234. Patuloy na nagriring ang telepono, kaya naiinis na sumagot si Jessie. Sinabi ko sa iyo na huwag mo na akong kontakin kailanman. Jessie, miss na kita. Payagan mo na lang akong makilala ka. Ipinapangako kong hihiwalayan ko ang babaeng iyon at papakasalan kita. Isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa mga mata ni Jessie. I'll let you meet me kapag naghiwalay na kayo, for real. Ayokong tiisin ang pagiging homewrecker. Ibinaba ni Jessie ang telepono, at mukhang malungkot ang kanyang ekspresyon. Gusto niya akong pakasalan. Sino lang siya sa tingin niya? Fifth, niloko ko lang siya dahil willing siyang gumastos ng pera para sa akin, but that bastard actually took it seriously. Paano katawa-tawa? Gusto ko man magpakasal, sa mayamang pamilya lang ako magpapakasal. At ang pinakaangkop na kandidato ay ang pangalawang anak ng mga Goldman.
Kahit may fiancé na siya, hanggat hindi pa siya nag-aasawa at hindi pa ipinapanganak ang baby, may chance pa rin ako. Nalaman ko ang kanilang relasyon sa nakalipas na 6 na buwan. Ang Didi ay isang hadlang na umiiral sa pagitan nilang dalawa, kaya mas mabuti para sa akin na magsimula sa batang iyon. Hanggat kaya kong paalisan ng babae at samahan si Coleman sa mga darating na araw kapag nakaramdam siya ng pagkawasak, gagawa ako ng mga paraan para unti-unti niya akong tanggapin. Sa tanghali, pumunta si Colton sa ospital para bisitahin si Freya, ngunit natutulog pa rin siya. Sa nakalipas na ilang buwan ng kanyang pagbubuntis, hindi siya masyadong tumabang ngunit sobrang matamlay at natutulog ng husto. Ibinalot niya ang kanyang windbreaker sa likod ng upuan, gumalaw ng napakagaan, maingat na umupo sa gilid ng kama, at tinitigan siya. Inabot niya ang mga hibla ng buhok sa pisngi niya gamit ang mga daliri niya, at inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Gayunpaman, ang kanyang pagtulog ay napakababaw, kaya't nagising siya nang hawakan siya nito. Iminulat ni Freya ang kanyang mga mata at sinalubong ang kanyang tingin. Dumating ka na. Umupo si Colton sa tabi ng kama at sumulyap sa kanya. Oo, naparito ako para makita kung paano ka matulog na parang baboy. Dahan-daang umupo si Freya. Sino ba ang tinutukoy mo na natutulog na parang baboy? Tinuro niya ang umbok nitong tiyan. Siya, baka natutulog siya na parang baboy. Naaliw si Freya pero biglang sumirit dahil sa sakit. Kinabahan siya agad, ano bang problema? Sumasakit ba ang tiyan mo? Nagulat si Freya, sinapak niya ako. Ito ang unang pagkakataon na malinaw niyang naramdaman ang paggalaw ng sanggol ng napakalakas. Ito pala ay isang milagrong bagay na maramdaman ng maliit na anyo ng buhay na gumagalaw sa kanyang sinapupunan. Hinaplos ni Colton ang kanyang tiyan, inilapat ang kanyang mga tainga sa ibabaw nito, at nakinig ng mabuti. Talaga, hayaan mo akong makinig. Tila naramdaman ito, si Colton ay nakaramdam ng kaunting pagkabigla. Siya, talagang gumalaw siya. Naririnig niya ba talaga ako? Bumaba ang tingin ni Freya at ngumiti. Gagaw ka ba? Hindi niya malalaman ang sinasabi mo kahit marinig ka niya. Inangat ni Colton ang kanyang ulo at samimangot. Sino ang tinatawag mong tanga? Sumagot siya, ikaw. Nilagay niya ang palad niya sa likod ng ulo niya at tinatakan ng halik ang labi niya. Naglakas loob ako sa iyo na sabihin ito muli. Itinukod ni Freya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at iniwas ang kanyang mukha. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Inalis ni Colton ang kanyang unang butones gamit ang kanyang bibig. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung ipipilit ko ang aking kapalaran. Nagpipigil siya at mahinang nagreklamo, hindi mo man lang ipagtanggol ang isang buntis. Tumawa siya, isang manipis na pawis ang tumutulo sa kanyang noo at gamulong sa tungkinang. Kanyang ilong, kasalanan mo rin yan. Pagkatapos, inayos ni Colton ang lahat sa silid para sa kanya. Galit pa rin siya sa nangyari kanina, namumula ang mga pisngi, at nananatili ang kahihiyan dahil mas maganda at matingkad ang hitsura niya kaysa sa karaniwan. Kahit papaano ay masigla siya, hindi tulad ng isang walang kaluluwang pape. Ibinaba niya ang ulo niya at hinalikan siya. Ibabalik ko si Didi sa tabi mo kapag nakalabas ka na sa ospital. Natigilan si Freya, at nagsalubong ang kanyang mga pilikmata. Bakit mo? Hinawi ni Colton ang buhok na nakasabit sa kanyang noo. Tinatanggihan niya ang mga paggamot na ibinigay sa kanya, at sa tingin ko ito ay dahil wala ka doon. Kung nasa tabi ka niya, at least pakikinggan ka niya. Napaawang ang labi ni Freya. Colton, sa tingin mo ba ay problema ni Didi? Kabanata 2235. Huminto si Colton ng ilang segundo at nagtanong, bakit mo itatanong iyan? Nanlalabo ang mga mata ni Freya. Naniniwala ka ba talaga kay Dr. Bluman? Tinitigan siya ni Colton at tila may bahid ng emosyon mula sa kanyang titig. Isang ngiti ang binigay niya at hinaplos ang pisngi niya. Ano ba ang iniisip mo? Naniniwala ako sa kanya dahil lang sa propesyon niya. Pagkasabi nun ay natigilan siya. Ngayon ko lang ba ipinaliwanag ang sarili ko? Ako. Naniniwala ako sa iyo. Biglang tumugon si Freya at huminto ng ilang segundo. Colton, naniniwala ako sa iyo. Baka nag-o-overthink lang ako. Kung tutusin, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon ni Didi, hindi ko talaga mapagdududahan si Jessie nang walang anumang ebidensya maliban sa one-sided na pahayag ng iba. Makalipas ang 2 araw, sinundo ni Colton si Freya pabalik sa Seaview Villa at sinundo din si Didi habang pauwi na sila. Si Didi ay naging mas tahimik kaysa dati at hindi gaanong nagsasalita. Pagkabalik niya sa villa, nananatili siya sa kwarto. Dumating sina Freya at Colton sa silid ni Didi, at kumatok siya sa pinto.
Didi, papasok na si Tita Freya. Pagkatapos ay tinulak niya ang pinto at pumasok. Ngunit hindi pumasok si Colton sa silid. Walang tiwala sa kanya si Didi, kaya siguro, wala siyang sasabihin kung nandoon siya. Umupo si Didi sa kama habang nakayuko ang mga paa at walang pakialam sa hitsura at paglapit ni Freya. Umupo si Freya sa gilid ng kama at mahinang nagtanong, Didi, pwede mo bang makausap si Tita Freya? Gumalaw ang mga mata ni Didi, ngunit hindi pa rin siya umimik kahit isang salita. Hinaplos ni Freya ang buhok niya. Didi, alam ko kung ano ang kinatatakutan mo. Natatakot kang iwan kita, pero hindi ko gagawin yon. Hindi ko naman sinabi na titigil na akong mahalin kapag kapanganak ko, diba? Ikaw ang magiging Didi ko magpakailanman, at palaging isa lang ang Didi sa mundong ito. Maingat na itinaas ni Didi ang kanyang ulo. Parang nawalan ng kinang ang mga mata niya. Tita Freya, ayaw ko nang makita si Dr. Bluman. Nagulat siya. Anong mali? Humihikbi si Didi. Ayokong uminom ng gamot. Wala naman akong sakit kaya bakit ako iinom ng gamot? Napakapait ng mga tabletang iyon, at hindi ako makatulog pagkatapos uminom nito. May masamang panaginip pa nga ako. Ayoko nang uminom ng gamot. Hinawakan siya ni Freya sa kanyang mga bisig sa pagkabalisa at nanatiling tahimik ng ilang sandali. Didi, maaari mo bang ipakita sa akin ang gamot na ibinigay sa iyo ni Dr. Bluman? Wala akong gamot. Inaalis sila ni Dr. Bluman pagkatapos kong kunin. Minsan ko silang niluluwa ng palihim. Kapag umiinom ako ng gamot, sumasakit ang ulo ko. Tita Freya, ayaw kong makita si Dr. Bluman. Sa unang pagkakataon, natakot si Didi na uminom ng gamot, at tila walang laman ang kanyang tingin. Sige, kung ayaw mong uminom ng gamot, edi huwag mo. Hindi mo na kailangang kunin ang alinman sa mga ito sa hinaharap. Hinaplos ni Freya ang likod niya at napaisip ng malalim dahil sa sinabi niya. Lumalala na ang kalagayan ni Didi kumpara sa dati. Kung talagang nakatulong ang mga tabletang iyon sa kanya, hindi siya matatakot ng ganito. Sa anumang kaso, kahit na ito ay isang tunay na paggamot, kailangan kong malaman kung ano ang gamot na ibinibigay ni Jessie kay Didi. Matapos pakalmeyan ang emosyon ni Didi, lumabas ng kwarto si Freya at dumaan sa study. Huminto siya sa labas ng study habang nakatayo si Colton sa study at tumatawag. Ang tinawagan niya ay si Jessie. Binalik ko na si Didi. Maaari kang pumunta at bisitahin siya kapag libre ka. Nasa tabi niya ang asawa ko, kaya dapat mas maging matulungin siya. Tinapos niya ang tawag, napansin niyang may tao sa pinto, at napalingon siya. Kamusta na? Siya, bumalik sa katinoan si Freya. Nakatulog siya. Ibinaba ni Colton ang telepono at naglakad papunta sa kanya. Kapag dumating si Dr. Bluman bukas, maaari kang makipagtulungan sa kanya sa tabi ni Didi. With you around, I think Didi won't resist her that much. Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin at walang sinabi. Inangat ni Colton ang kanyang ulo. Anong mali? Kabanata 2236. Ipinatong ni Freya ang kanyang noo sa dibdib ni Colton at sumandal sa kanya. Nagulat si Colton, napansin ang tensyon niyang katawan, at iniunat ang kamay para yakapin siya. Anong problema? Pwede ba tayong maghanap ng ibang psychologist para kay Didi? Matagal siyang nag-alinlangan bago nagsalita. Kahit na malubha ang kondisyon ni Didi, ano ang maaaring naging mali kapag ang isang psychologist ay hindi man lang makapagsimulang dalhin siya sa tamang direksyon pagkatapos ng kalahating taon at maaaring lumala pa ang kanyang kalagayan. At imposibleng tanggihan ni Didi ang paggamot at gamot ng walang dahilan. Matapos pakinggan ang sekwela ni Didi pagkatapos uminom ng gamot, insomnia, pananakit ng ulo, at bangungot, hindi maiwasan ni Freya na isipin ang sinabi ni Didi nang saktan niya ang sarili 6 na buwan na ang nakakaraan. Siya ay isang simpleng bata. Maaaring piliin niyang magsinungaling, ngunit hinding-hindi niya eco-frame ang iba. Kapag may pinapagawa sa kanya ang iba, gagawin na lang niya. Hindi niya isasaalang-alang ang anumang iba pang mga bagay dahil ang kanyang mga iniisip ay simple lang. Paano niya nagawa ang pagkilos na iyon nang walang anumang panlabas na salik, impluwensya, o kahit udyok? Bahagyang damilat si Colton. Sa tingin mo ba ay may malubhang sakit si Didi dahil sa doktor? Natigilan si Freya at huminga ng malalim. Paano kung gagawin ko? Sa palagay mo, responsibilidad ba ng doktor na ang isang taong may problema sa pag-iisip ay tumanggi sa paggamot? Mahigit kalahating taon na ang kanyang kondisyon, at tinatanggihan pa rin niya ang paggamot sa kanyang doktor. Kinagat niya pa ang kanyang doktor. Sa tingin mo ba ay hindi na kailangan ng bata ng psychologist at kaya niyang gumaling mag-isa?
Tumingin sa kanya si Freya habang may bakas ng gulat na sumilay sa ilalim ng kanyang mga mata. So sa tingin mo problema din ni Didi? Halos mawala ng gana si Colton. Hindi ba? Kinagat niya ang kanyang labi at walang sinabi. Didi ay may mga isyu sa pag-iisip, hindi ko maitatanggi yun. Gayunpaman, sa mga mata ni Colton, si Didi ay isang bata lamang na tumangging makipagtulungan sa paggamot, at ang paglala ng kanyang kondisyon ay hindi dahil sa doktor kundi dahil sa Didi mismo. Marahil ang mga bagay na ginawa ni Didi noon ay naging dahilan upang hindi na siya maging karapat-dapat sa kanyang tiwala. Kaya, ang pagtutol ni Didi laban sa mga paggamot ay dahil lamang sa ayaw niyang makipagtulungan at ayaw niyang gumaling. Walang ibang dahilan. Natahimik si Colton at hinawakan ang magkabilang balikat niya. Freya, alam kong nag-aalala ka sa kanya, pero ang kailangan nating gawin ngayon ay magpagamot siya at huwag siyang pabayaan. Ikaw, para sa isa, dapat ang pinakamahusay na nakakaalam kung ano ang mga kahihinatnan kung ang kanyang kondisyon ay hindi sineseryoso. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Freya. Hindi kanya kamag-anak, kaya natural lang na hindi mo tingnan ang ugat. Tumalikod na siya at lalabas na sana ng study. Hinawakan ni Colton ang kanyang braso, inilibot siya, at huminto sa kanyang harapan. Bakit mo na naman pinagkakaguluhan ang bagay na ito? Hindi ako nanggugulo. Inangat ni Freya ang kanyang ulo at mukhang kalmado. Colton, akala mo si Didi lang ang iniintindi ko. Si Didi kasi ang nasa tabi ko simula pa nung baby siya, at sa kanya, ako lang ang kamag-anak niya. Nakokonsensya ako na naging siya ngayon. Iyon ay dahil hindi ko ginampanan ang aking tungkulin bilang kanyang tagapag-alaga, at hindi mo maintindihan ang aking nararamdaman. The rumors that are going around town is nothing to me, but Didi, she got implicated because of me. Kung may mangyari man sa kanya, buong buhay ko ay mabubuhay ako sa guilt at sakit. Hindi ko siya anak, but, still, we're related by blood. Simula nang umalis kami sa Pruitts, ako lang ang taong maaasahan niya. Gayunpaman, naisip ko talaga na paalisan siya para makasama kita kapag mas kailangan niya ako. Paulit-ulit mong sinasabi na wala akong pakialam sa nararamdaman mo, pero sino ba ang may pakialam sa nararamdaman ko? Ako. Inilabas ni Freya ang lahat ng emosyong naipon sa loob niya, at ang emosyonal na pagkasira ay biglang natapos sa kanyang yakap. Niyakap siya ng mahigpit ni Colton, at matapos siyang pakalmayan ay parang paus ang boses nito. Pasensya na. Kinagat-kagat ni Freya ang balikat niya. Umungol siya ngunit tahimik na tiniis at hindi bumitaw. Tuluyan nang kumalas si Freya sa kanyang panga at niyakap siya. Colton, hindi naman sa hindi ako kailanman nakaramdam ng panghihinayang. Kung hindi mo ako hinalikan 3 taon na ang nakakaraan, baka napigilan ko ang nararamdaman ko para sa iyo. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ang nang-provoke sa'yo, pero paanong hindi ikaw ang kumuha? Ang initiative para ay provoke muna ako. Siguro ang pagsasama natin ay palaging isang pagkakamali sa simula pa lang. Kabanata 2237. Inangat ni Colton ang kanyang pisngi, pinunasan ang kanyang maiinit na luha, at hinalikan siya, kahit na ito ay isang pagkakamali, maaari lamang nating tapusin ang mga bagay sa pagkakamaling ito. Freya Pruitt, hindi ko ugali ang magpalit ng asawa, kaya hindi rin ako papayag na magpalit ka. Matapos kumalma si Freya at makatulog, ipinatawag ni Colton ang isang doktor ng pamilya sa villa upang suriin siya. Paglabas ng doktor sa silid, sinabi niya, Mr. Goldman, bilang asawa, huwag masyadong mag-iba-iba ang mood ng buntis mong asawa. Kailangan mong ilihis ang atensyon niya. Ang sobrang negativity at emosyonal na pagtaas at pagbaba sa mga buntis na kababaihan ay madaling humantong sa postpartum depression. Hindi napigilan ni Colton ang pagkayam ng kanyang mga kamao, ngunit sa kanya ito niluwagan at tumango. Okay, naiintindihan. Pagkaalis ng doktor, tumingin si Colton sa kwarto, at bigla niyang naisip ang sinabi ni Wayland sa kanya, na si Didi ay hindi naging hadlang sa pagitan nila dahil si Didi ay umiral na bago pa ang kanyang hitsura. Dahil pinili kong tanggapin, hindi dapat si Didi ang maging salik na naghihiwalay sa atin. Tinakpan niya ng kamay ang noo niya. Siguro oras na para balikan ko ang bagay na ito. Kinabukasan, dumating si Jessie sa Sivia Villa, at tinanggap siya ng katulong at in-entertain siya saglit sa ibaba. Bumaba si Freya at tinignan ang babaeng nakaupo sa sala. Maiksi ang buhok ng babae, nakasuot ng puting turtleneck na sweater at itim na leather na palda, at ang makeup sa kanyang mukha ay mukhang napakaselan din. Naglakad ang kasambahay sa gilid ni Freya at ipapakilala na sana ang kanilang bisita sa kanya ng samabad ito ng nakangiti.
Alam ko, siya si Dr. Bluman. Tumayo si Jessie, lumapit kay Freya, tiningnan siya ng malapitan, at ngumiti. Miss Pruitt, nandito ako para gamutin si Didi. Pwede mo ba akong ihatid sa kanya? Walang pakialam si Freya. Ngumiti ang dalaga at nag-alok ng tulong. Dr. Bluman, dadalhin kita doon. Tumango si Jessie. Sumulyap kay Freya, at sumunod sa maid sa itaas. Pagdating niya sa kwarto ni Didi, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Didi nang makita niyang siya iyon, at agad siyang nagtago sa ilalim ng kanyang kumot. Napahiya ang katulong at saglit na hindi alam ang sasabihin. Si Freya ay nakatayo na sa pintuan mula noong ilang sandali bago ito. Pwede mo na kaming iwan sa ngayon, sabi niya sa kasambahay. Tumango ang dalaga. Okay. Umupo si Jessie sa tabi ng kama at marahang hinayla ang kumot. Didi, alam ni Auntie Jessie na natatakot ka sa mga treatment, pero nandito ngayon si Tita Freya mo, kaya walang dapat ikatakot. Tumanggi pa rin si Didi na lumabas sa ilalim ng kumot. Umakyat si Freya sa kama. Dr. Bluman, pag-usapan natin ang kalagayan ni Didi. Inikat ni Jessie ang katawan, tumingin sa kanya, at ngumiti. Okay, tumayo siya at lumabas ng kwarto kasama si Freya. Huminto ang dalawa sa koridor, at nagtanong si Jessie, alam kong gusto mo talagang malaman ang kalagayan ni Didi, pero sa kasamaang palad, tumanggi si Didi na makipagtulungan sa akin. Naubusan na talaga ako ng choices kaya sana nasa tabi kanya at akitin siya. Marahil ay bumuti ang mga bagay. Lumingon sa kanya si Freya at mahinahong nagtanong, Dr. Bluman, medyo hindi stable ang kondisyon ni Didi, alam mo ba kung ano ang dahilan sa likod ng pagbabago-bago? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jessie. Maraming pasyente ang sasailalim sa prosesong tulad nito. Ang mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip sa pangkalahatan ay hindi nag-iisip na sila ay may sakit, kaya normal para sa kanila na tanggihan ang paggamot. Ito ay isang medyo pangkaraniwang kaso. Kung ang kondisyong ito ay tatagal ng masyadong mahaba, bukod sa katotohanan na ito ay magiging depresyon, karamihan sa kanila ay lalala at magiging schizophrenia. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bamantong hininga siya. Actually, I like Didi very much, and I also pity her. Diretso ang tingin ni Freya sa kanya. Mukhang maayos siya at hindi nagbabago sa hitsura. Mukhang talagang nag-aalala siya sa kanyang mga pasyente at nakikiramay sa kanila. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-daang ibinuka ni Freya ang kanyang bibig. Sinabi ni Didi na magkakaroon siya ng pananakit ng ulo, hindi pagkakatulog, at mga bangungot pagkatapos uminom ng iyong gamot. Nagulat si Jessie. Naglalabas na siya ng mga sintomas na iyon bago siya nagsimulang uminom ng mga tabletang iyon. Kumunat ang noo ni Freya na medyo nagdududa. Talaga, Kabanata 2238. Miss Pitt, alam kong nag-aalala ka sa kanya, pero psychologist ako. Kung hindi ako sigurado sa kalagayan ng pasyente ko, hindi ko isugal ang buhay nila. Napangiti si Jessie. Binigyan ko siya ng ilang mga table tasks, ngunit lahat ito ay para sa kanyang insomnia. Hindi banggitin na mayroon silang napakahusay na nakakagamot na epekto sa pananakit ng ulo. Walang nagpapakita na ang lahat ng kanyang mga sintomas ay nagsimula lamang pagkatapos niyang uminom ng mga table tasks. Maaari kong garantiya na ang aking mga race eta ay epektibo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong dalhin ang mga tabletang ito sa isang lab at magpasuri sa mga ito. Pagkasabi noon ay naglabas siya ng isang bote ng pampitulog sa kanyang handbag at iniabot kay Freya. Hindi ito inalis ni Freya sa kanya, gumalaw ang kanyang mga mata, at sinabi niya pagkatapos ng maikling paghinto, naniniwala ako sa iyo. Ibinalik ni Jessie ang gamot sa kanyang handbag at tumingin sa picture frame na nakasabit sa dingding. Actually, ikaw ang dahilan kung bakit ayaw gumaling ni Didi. Nagtaka siya. Ako, nag-aalala siya na baka iwanan mo siya sa oras na gumaling siya sa kanyang kalagayan. Kaya nga tinatanggihan niya lahat ng treatment ko. Napatingin sa kanya si Jessie. Lalo na yan simula nung nabuntis ka. Sa isang batang tulad niya, sa sandaling manganak ka ng isa pang bata, ang bagong sanggol ay magiging banta sa kanya. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Freya. Bumaba ang tingin ni Jessie at ngumiti. Siyempre, lahat ng ito ay mga haka-haka ko lang. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang tinitingnan naming mga psychologist sa lahat ng psikolohikal na kondisyon. Dumating tayo sa ugat ng issue at lutisin ang ugat na sanhi. Ang pinakakinatatakutan ni Didi at kung ano ang mga sitwasyong ayaw niyang makayanan, sigurado akong mas kilala mo sila kaysa sa akin.
Pagkaraan ng ilang sandali, ipinasa ni Jessie ang gamot sa kanya at nagtanong bago umalis ng villa, kung gayon, maaari ko bang bisitahin si Didi ng mas madalas dito? Napatingin si Freya sa kanya. Dapat tanungin mo si Colton tungkol dyan. Ngumiti si Jessie at makahulugang sinabi, si Mr. Goldman ay isang taong punong-puno ang kanyang plato at nakatutok sa malalaking tagumpay. May trabaho siyang dapat pagtuunan ng pansin, kaya sa tingin ko ay hindi nararapat na patuloy kong idirekta ang mga tanong ko sa kanya. Kung tutusin, ang mga lalaki ay takot sa gulo. Pinagmasdan ni Freya ang pagpasok niya sa kanyang sasakyan at lumabas ng villa. Tumingin si Jessie sa rearview mirror, at may bakas ng lamig sa gilid ng kanyang mga lobby. Hindi ko maiwasang ma-curious kung gaano siya kakaya, pero iyon lang ba? Dahil pinahahalagahan niya ang babaeng iyon, tiyak na isasakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa babaeng iyon, hindi ba? Bumalik si Freya sa sala at iniabot ang gamot sa kamay niya sa kasambahay. Dalhin mo ito sa ospital para masuri ako. Natigilan ang dalaga. May problema ba sa mga tabletang ito? May problema man o wala, malalaman natin pagkatapos ng mga pagsubok. Wala akong tiwala sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga salita ay tila nagtatagol ng isang napakalakas na lihim na motibo. Hindi mahirap hanapin ang kanyang mga kapintasan. Walang psychologist ang hayagang magtutulak ng ganoong responsibilidad sa mga miyembro ng pamilya ng kanilang batang pasyente kapag nagpakita sila ng ayaw tumanggap ng paggamot. Obvious naman na she's trying to hint na ang bata sa sinapupunan ko ang pangunahing dahilan ni Didi na tumanggi na magpagamot. Hey, hindi ba siya nagpapahiwatig na dapat kong tanggalin ang aking anak? Sa Emperor Villa, umupo si Wayland sa pag-aaral at sinilip ang impormasyong nahanap niya kay Jessie. Si Jessie ay isang estudyante sa Baseburg Private, Middle and High School, at siya ay kaklase ni Lisa at Daisy noon. Lumabas si Cameron nang wala sa oras, samandal sa likuran niya, at tiningnan ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Sino itong kagandahan na hindi mo maalis sa iyong paningin? Itinaas ni Wayne ang kanyang kamay, hinawakan ang kanyang mukha sa kanyang jawline, ikiling ang kanyang ulo, at tinitigan siya. Mukha ba siyang maganda? Gusto niyang makatakas mula sa palad nito, ngunit ikinulong siya nito sa kanyang mga bisig, kaya walang humpay siyang sumagot, syempre. He chuckled, at ang mga daliri niya ay parang sinapo ang kanyang earlobe. Ngunit siya ay wala kong ikukumpara sa iyo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Cameron, hindi iyon para sa debate. It's a fact na mas maganda ako sa kanya. Kinaladkad siya ni Wayland pababa sa kanyang mga bisig, at si Cameron ay bumagsak sa ibabaw niya. Siya ay natigilan at tinulak siya palayo sa hindi malay. Bitawan mo ako, Wayne Goldman. Ang ginagawa mo ay isang immoral na gawa ng pagsasamantala sa isang babae. Naghahanap ka ba ng asno upang? Kung gusto mo talagang suntukin ako, ginawa mo na. Lumapit si Wayland sa kanya at inilagay ang lobby sa tabi ng tenga niya. Bakit mo ako bibigyan ng pagkakataon na isa-up ka sa sitwasyong ito? Kabanata 2239. Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Namumula ang pisngi niya sa kahihiyan, at parang hindi siya maintindihan. Iyan ay dahil may utang ako sa iyo. Kaya hinahayaan kitang gawin lahat ng gusto mo. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapo sa katuwaan, at pinunasan niya ang kanyang mga labi gamit ang kanyang hinlalaki. Hahayaan ba ng marangal na Cameron Souther ng East Islands ang iba na gawin ang anumang gusto nila dahil lang sa may utang siya sa kanila? Nagpumigla si Cameron, nagbabalak na kumawala at bumangon, ngunit hinawakan siya ni Wayland sa kanyang mga bisig, at ang boses nito ay paos. Kung patuloy kang gumagala, mawawalan ako ng kontrol. Kapag nangyari iyon, wala na akong magagawa. Natigilan siya, at namula muli ang kanyang mga pisngi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kakastrat kita kung maglakas loob ka. Bahagyang ngumisi si Wayland, itinaas ang kanyang kilay, at nagtanong, kung gayon, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Malapit nang lumabas ang usok mula sa lahat ng kanyang mga butas, at ang kanyang ulo ay tila nawalan ng ulirat sa sandaling ito. Hindi lamang ang kanyang utak ay hindi nakapag-reboot mismo, ngunit ito ay nag-crash kaagad. Bagamat wala siyang alam tungkol sa mga relasyon at pag-ibig, pagkatapos mamuhay kasama ang napakaraming straight na lalaki sa loob ng maraming taon, hindi naging mahirap para sa kanya na intindihin ang mga malalanding komento at mungkahi na ito. Maaari siyang sumama sa kanila noong nagpapanggap siyang lalaki, ngunit nakamamatay ito sa kanya ngayong siya ang target ng mga malalanding panunukso na ito. Dahan-daang sinundot ni Wayland ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga daliri at nagbigay ng bahagyang nakakaakit ng ngiti.
Mukhang isa ka ring nag-iisip tungkol sa iyong kinabukasan. Huminga ng malalim si Cameron. Wala ka bang planong panindigan ang pagkatao mo? Ano ang lahat ng mga komentong ito? Ay nalalayan niya ang gilid ng kanyang noo sa kanyang kamay, itinukod ang kanyang siko sa armrest, at itinaas ang kanyang kilay. Anong karakter sa tingin mo ang kailangan kong panindigan? Isang mature, calm, at regal na lalaki. Isang taong lumalayo sa mga babae. Isang taong malamig at walang pakialam. Noong una kaming nagkita, hindi siya ganoon ka-dignified pervert. Lalong lumakas ang tawa ni Wayland. Sinong nagsabi sa iyong lumayo ako sa mga babae? Naghinala siya, hindi ba't babae rin sina Florence Serrano at Minzy Holland? Ibang kwento iyon. Hinayla siya ni Wayland palapit at idiniin ang mga daliri sa lobby niya. Ikaw lang ang babaeng hindi ko lalayuan. Sino sa mundo ang makakalaban sa ganoong pahayag? Tuluyan nang natalo si Cameron at ibinaon ang mukha sa balikat nito. Sumusuko na ako, nang makitang nagtatago siya sa kanyang mga bisig, na kumikilos bilang isang masunurin sa sandaling ito. Ang mga alon ng libangan at kasiyahan ay bumalat sa kanyang mga mata, at tumigil siya sa panunukso sa kanya. Ano ang nagdala sa iyo dito sa akin? Ngayong bumalik na sa ayos ang paksa, bumangon si Cameron at sinabing, isa akong mahirap na babae sa Baseburg ngayon, at pinalamig ng tatay ko ang aking mga credit card. Bakit hindi mo ako mahanapan ng gagawin? Isang bagay na makakapagbayad sa akin. Napangiti si Wayland, isang personal secretary. Handa ka na ba sa trabahong ito? Nag-alinlangan siya. Kung gayon, ano ang paglalarawan ng trabaho? Mukha siyang tuso na parang sorrow sa ngayon. Suyuin mo ako paminsan-minsan, samahan mo ako kahit saan, at manatili ka lang sa tabi ko. Hindi man lang niya inisip. Hindi pwede. Matamlay na napasandal si Wayland sa upuan. Babayaran kita. Agad namang nag-alinlangan si Cameron. Pagkatapos ay idinagdag niya, 40,000 bawat buwan. Naghinala si Cameron. Ang kailangan ko lang gawin ay manatili sa tabi mo at suyuin ka at makakakuha ako ng 40,000 bawat buwan. Niyakap siya ni Wayland at tumawa. Kung may gusto kang gawin, papayag ako. Ang naintindihan ni Cameron ay kaya niyang gawin ang anumang gusto niyang gawin. Anyway, mas mabuting magkaroon ng pera kaysa walang pera, kaya agad siyang pumayag dito. Deal, bahagyang umangat ang sulok ng lobby ni Wayland. Kung gayon, maaari mo na ba akong suyuan ngayon? Nagulat siya saglit, at nagkislat ang kanyang mga pilikmata. Ano ang gusto mong gawin ko para suyuan ka? Lumapit siya sa kanya. Kiss mo ako. Napakagat lobby si Cameron. Anyway, hindi ito ang first time kissing nila, at ilang beses na silang naghalikan. Kaya, dahan-dahan siyang humakbang pasulong at binigyan siya ng halik sa kanyang mga lobby. Akmang iuurong na niya ang mukha sa mukha niya, diniin ni Wayland ang likod ng ulo niya, pinisil ang baba, at sa isang kisap mata ay tumindi ang halik na parang lulunukin na siya ng buo. Kinagabihan, nang bumalik si Colton sa Sevier Villa, nakinig siya sa ulat ng isang kasambahay tungkol sa nangyari kanina, kasama ang katotohanang humiling si Freya sa isang tao na magpasuri sa mga table task. Hindi siya umimik, itinakip ang kanyang Amerikana sa kanyang siko, at umakyat sa itaas. Kalalabas lang ni Freya sa kwarto ni Didi at nakasalubong niya ito sa koridor. Huminto siya sa kinatatayuan niya at hinintay ang pagdating niya. Kabanata 2240. Ipinatong ni Colton ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat. Saglit na natigilan si Freya at tumingin sa kanya. Tinakpan niya siya ng coat niya. Malaki ang pagbabago ng panahon kamakailan, at suot mo pa rin ang manipis na damit. Hindi ka ba natatakot na sipon? Umiwas ang tingin ni Freya. Pumunta si Miss Bluman dito ngayon. Isang mahinang ugong ang isinagot niya. Alam ko, hinawakan niya ang kanyang mga braso sa balikat nito at bumalik sa master bedroom kasama siya. Pagpasok nila sa pinto, hinawakan siya ni Freya sa braso. Wala ka bang itatanong sa akin? Tinakpan ni Colton ang likod ng kanyang kamay at tumingin sa kanya. Sa tuwing may gagawin ka, dapat may sarili kang dahilan. Bakit mo naisip na tatanungin kita tungkol dito? Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Pasensya na, kinuha siya ni Colton sa kanyang mga bisig. Huwag mong idamay ang iyong sarili, at kung ikaw ay nagagalit sa isang bagay, lumapit ka lang sa akin. Noon pa man ay tinutupad na niya ang mungkahi ng doktor na huwag masyadong pukawin ang emosyon nito, hindi pa niya gaanong pinapansin ang ganoong kababalaghang bagay kung saan gusto nitong magpasuri sa gamot ni Didi dahil sa pagdududa nito. Maaari siyang magpatakbo ng maraming pagsubok hanggat gusto niya.
Humawak siya sa braso nito at mahinang tinawag siya, Colton. Tumugon siya ng mata nung naugong. Hindi siya nilingga ni Freya. Inaantok na ako. Pwede mo ba akong samahan sa kama? Tumigil sandali si Colton, pagkatapos ay binuhat siya ng paalang at tumawa ng malakas, napakabigat mo. Samaan daw si Freya sa balikat niya. Ang bigat ng anak mo. Inihiga siya nito sa kama at hinubad ang sapatos para sa kanya. Oo, total 2 ang dala ko. Tinulungan siya ni Colton na mahiga, humiga sa tabi niya, at hinawakan ang kamay niya. Sige, matulog ka na. Pumikit si Freya at naramdaman ang mahinang paghinga at temperatura ng katawan nito, at unti-unting bumuhos ang antok. The next thing she know, 8 PM na nang magising siya. Pagkagising niya, hindi niya nakita si Colton hanggang sa bumaba siya at may nakita siyang figure sa kusina. Naglakad si Freya sa dining table at umupo. Narinig ni Colton ang paggalaw at tumingin muli sa mesa. Nagising ka na ba? Tumungo siya. Nagugutom ako. Nagdala siya ng pagkain na inihanda niya sa mesa. Kahit hindi ka nagugutom, dapat gutom na ang anak natin. Tiningnan ni Freya ang masustansyang hapunan na dinala, kumuha ng kutsara, at nagsimulang uminom ng sabaw. Medyo masarap ang lasa nito. Umupo si Colton sa tapat niya, itinukod ang kamay sa gilid ng noo niya, at tinitigan siya. Siyempre, nakatingin ka sa chef dito. Tumawa siya. Oo, ang pangalawang anak ng mga Goldman ay isang henyo. Walang hindi niya magagawa. Kumunat ang noo niya. Hindi mo ako tinawag ng maayos. Natigilan si Freya ng ilang segundo at sinalubong ang kanyang bahagyang sama ng loob na tingin. Maya-maya ay bahagyang gumalaw ang labi niya. Cole, hindi siya nasiyahan. Ito na ba? Napangiti siya. Kali, natigilan si Colton. Saka siya nag-cross arms at inilayo ang mukha. Pwede mo akong tawagin kahit anong gusto mo, pero hindi Kali. Parang pambata. Tanggap pa rin ni nanay na Kali ang tawag sa akin noong bata pa ako, pero ang asawa ko. Nakakahiya kaya, mabilis na natapos ni Freya ang kanyang hapunan. Inilapag niya ang pilak at dahan-daang bumangon. Busog na ako, at ipauhubaya ko na sa iyo ang mga pinggan, Colt. Saka siya umakyat. Bahagyang pumikit si Colton, bumalik sa katinoan, at napagtanto ang nangyari. Colt, well, hindi naman masyadong masama iyon. Kinabukasan, ipinarada ni Jessie ang kanyang sasakyan sa bakana ng Black Gold. Tumingin siya sa rearview mirror, naglagay ng lipstick, tinulak ang pinto, at lumabas ng sasakyan. Dumating siya sa departamento ng administrasyon ng walang harang gaya ng dati at nagkataon na nakasalubong niya si Colton habang papalabas ito ng opisina. Saka siya naglakad na may ngiti. Mr. Goldman. Tumangala si Colton sa kanya at medyo magalang. Dr. Bluman, okay na ba ang lahat? About that, I went to see Didi yesterday. But I think Miss Pruitt seems to have misunderstood me. Ibinaba ni Jessie ang tingin at medyo nahihiya.